Sa gitna ng mga usapin tungkol sa International Criminal Court at ang investigasyon sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, muling napag-usapan ang saklaw at epekto ng international humanitarian law. Ano nga ba ang implikasyon nito sa Pilipinas at ano ang maaaring kaharapin ni Duterte sa legal na aspeto? Para bigyang linaw ang mga usaping ito, makakasama natin ang isang expert sa international law at international humanitarian law, ang author ng Understanding the Rules of War, Attorney Eve Car Cruz Ferrer. Magandang gabi po. Magandang Welcome po sa Arangkada Balita Yes, po. thank you for having me. Yes, salamat po sa pag-respond po sa aming invitation po. Attorney, unahin natin yung libro mo. Yes. Ano ba ang nagtulak sa iyo na isulat ang aklat na ito? At ano ang nais ninyong maunawaan ng mga mambabasa, yung mga readers ng mga babasa ng libro tungkol po sa mga batas ng digmaan, tama? Rules of War. So actually, itong libro na to, ay matagal na ako nagtatrabaho sa field ng international humanitarian law na gusto kong maunawaan ng mga tao na ito ay batas sa panahon ng digmaan. Yeah. Minsan, ang akala ng mga tao, pag nasa panahon ng digmaan, pwede mo na lang gawin ang kahit na anong gusto mong gawin. Pero hindi ito totoo. So may mga batas na dapat sundan ang mga magkatunggaling grupo upang maprotektahan ang mga taong hindi kalahok sa labanan. Sa 15 years kong nagtatrabaho, nakita kong epekto ng armed conflict or yung digmaan sa mga tao. Minsan dito sa Maynila, hindi na dadaman ng mga tao ang epekto ng giyera, ngunit sa ibang bahagi ng bansa, ito ay damang-dama. At kaya ako na-encourage na sumulat nitong librong to dahil napuna ko na walang Pilipino na author ang sumulat ng libro hinggil sa IHL or International Humanitarian Law. Kasi mahalaga na nabibigyang diin din yung mga issues na related sa Pilipinas. So, kaya ako sumulat ng librong ito. Okay. Yun nga, attorney, kumbaga yung sa sinulat nyo, it's still, kumbaga, updated yan. Kung ano yung nangyayari ngayon. Kasi I'm sure dati meron din naman na yun. Last year lang po ito Oh, lumabas. 2024. Oo. So, kahit yung mga issue sa Gaza, Yeah. Yes. sa Ukraine, kasama siya sa librong ito. At nakakatuwa nga na ang Philippine Military Academy at ang PNP, ginagamit nilang itong librong to para sa kanilang mga kadete at sa mga kapulisan. So, Pag pinag-usapan yung crimes against humanity, can you apply that? I mean, there's no may sinasabing war on drugs na sinasabi. okay. So, linawin ko. So, kung ang tanong mo, may connection ba ang international humanitarian law sa crimes against humanity? Sa Pilipinas, meron siya in the sense na meron tayong batas, yung Republic Act 9851. So, yung Republic Act 9851, saklaw nito ang IHL, paglabag sa batas ng digmaan, crimes against humanity, at genocide. So, nagbibigay ito ng parusa sa paglabag doon sa mga nasabing matinding paglabag sa international law. Yun, attorney, bago tayo pumunta nga doon sa, of course, yung kay kaso na kinakarap, mabalik lang ako doon sa understanding the rules of war kasi I'm aware naman kayo sa mga tensions ngayon sa West Philippine Sea. Nakita mo naman yung aggression. Do you think we are taking the right approach doon sa dispute na yan? Or dapat ba yung sinasabi, hindi, manahimik, wala tayong laban dyan eh. Ano masasabi Depende niyo sa po dyan? strategiya ng gobyerno. Yes. Ang aking napupuna, ayaw ng gobyerno na i-escalate yung sitwasyon. Meaning, alam natin na medyo mahirap ang sitwasyon kung tayo ay sasabak sa gera. So hanggang ngayon, ang pinipilit natin ay ito ay mag-insist tayo sa karapatan ng Pilipinas, pero ito ay manatiling isang tensyon, hindi isang gera. Pero yun nga, Kasi ayaw nga natin umabot dun eh. Doon. That's Kasi what walang we're laban trying tayo. to avoid. Oo. At ang isipin na lang natin, ano bang epekto nito sa ekonomiya? Pagka tayo ay sumabak sa gera, hindi lang tungkol sa karapatan, pero lahat maapektuhan. Kahit pa sinong bansa na sumabak sa gera, meron at merong epekto ito sa ekonomiya, sa tao, sa pangkalahatan. Pero ma'am, based sa experience mo, wag naman mangyari. Pero dumating tayo sa punto na wala, talagang aggressive ang China, nauwi. Or kunyari, di ba, biglang act of war, may sinasabi na pag may napatay or something, di ba? Magte-trigger ba yan? At may tutulong ba talaga sa Pilipinas? Okay. Depende na kung anong mangyayari sa relasyon natin sa mga iba't ibang bansa. Pero kung dumating tayo sa ganung punto,
definitely, yung international humanitarian law mag-a-apply sa sitwasyon na yon. Kasi ang IHL, para maunawaan ng mga tao, ito ay para protektahan yung mga hindi kalahok sa labanan. So, ang sabi ng IHL, kung ano mang dahilan kung bakit kayo naglalaban, party A, party B, basta wag niyong idama yung mga walang kinalaman katulad ng civilian. So, yun ang sinasabi ng batas na yan. E di yung mga Gaza, yung mga biktima dyan po, yung mga countless civilians po dyan. Heartbreaking. I mean, there's no doubt. Right now, sa Gaza alone, 48,000. Karamihan, women and children. At yung recent strike niya, 400 ang namatay. Ang namatay. Yes, magbabago ba yung landscape with the Trump presidency? Yan ang makikita natin. Mukhang tunay na maraming foreign policy na pinapatupad si Presidente Trump. So, naapektuhan dahil malaki siyang bansa, naapektuhan niya ang foreign policy rin ng karamihan ng mga bansa. Oo, papaano po ang Pilipinas? Isang maliit na bansa lang, ano? Pero how are we affected by all of this geopolitics? Siyempre, naapektuhan tayo economy-wise, siyempre, mga interaction natin. Pero, hopefully naman, dahil hindi tayo, as involved or directly involved, medyo, yung tatawag natin insulated o hindi masyadong naapektuhan ng sitwasyon. Okay. For now. Oo. For now. Hopefully. Yes, I hope it Attorney. stays that way, ano? Yes, ano naman tayo, of course, dun sa ano reaction nyo dito sa ongoing ICC case po ni Pangulong Duterte? Were you surprised na ganun kabilis na i-transfer kagad sa dahig? Sa totoo lang like 15 years na akong working sa field ng IHL and human rights. Hindi ko akalaing dadating itong panahon na to na mangyayari itong sitwasyon na to. Pero gusto ko munang sabihin na lahat ng sagot ko sa mga tanong nyo ngayon, hango ito sa international law at sa batas natin. Tanggal ang politika. Yes. Kasi gusto kong maunawaan ng mga kababayan natin yung mga issues ayon lang sa batas. Pero yun nga po sabi kasi pag active panonood ka ng CNN parang sila unprecedented daw yung case na yun na talagang sinorender ng isang bansa. Nangyari na ba sa history to yung talagang yung isang bansa sinorender niya isang citizen niya para or is this the first? Yung kay si Dilo, isinorender din siya ng bansa niya sa ICC. Kaya meron siyang claim na keso daw, parang sinaktan daw siya bago sinorender. Pero nangyayari naman. Okay. It's just that hindi ko inakala na, mangyayari kaagad sa atin. Opo. Yun nga po, mabilis ang mga pangyayari. At ngayon, posibilidad pa ba na he can come back? What would the circumstances be for him to come back? Okay. Gusto ko muna sigurong ipaliwanag sa mga nanonood, sa mga kababayan natin. Kasi, Nina, Jack, may mga tanong Like, bakit hindi na lang dito litisin? Yeah. Oo, Diba? Yan Yan yung Actually, yun ang next na Oo, question. parang bakit hindi na lang litisin? May batas naman tayo, yung Republic Act 9851, na nagbibigay ng parusa sa paglabag ng crimes against humanity. Yeah. Diba? Kung titingnan kasi natin yung pangyayari, ayon kasi sa ICC statute, nakasaad talaga doon na ang pangunahing may karapatan upang litisin ang paglabag ay ang bansa. So ngayon, in fact, nung 2021, ang gobyerno naghain ng deferral request sa ICC. Ang sabi, ICC, ipagpaliban niyo muna, wag na kayo mag-imbestiga kasi ang gobyerno ay mag-iimbestiga. So, itinigil on the same day na sinabmit ang Pilipinas yung deferral request, itinigil ng ICC ang pag-iimbestiga. Ngunit noong 2022, naghain uli ang Office of the Prosecutor ng ICC ng request na buksan uli ang investigasyon. Kasi ayon doon sa mga dokumentong isinumite ng gobyerno, ayon sa assessment nila, hindi daw to akma sa level ng prosecution. May mga binanggit sila na katulad nun, hindi na investigahan yung mga insidente before June 2016, nung bago maging presidente, si dating presidente, at hindi rin daw tiningnan yung mga claim ng torture or yung illegal imprisonment. So dahil doon, nung Enero 2023, naglabas ang pre-trial chamber ng desisyon na buksan muli ang investigasyon tungkol sa kasong ito at ito na ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng warrant of arrest. So hindi dahil sa
alam mo yun, bigla na lang pumasok ang ICC na, basta kami ang magpo-prosecute. Hindi ganun. Talagang meron talagang sinasabi nila na dapat ang bansa ang may pangunahing karapatan na mag-imbestiga at papasok lang ang ICC kung ang state ay tatawag na unwilling or unable to. Meaning, hindi kaya ng bansa or ayaw ng bansa na. So yun nga, attorney, no? Kasi marami, yun nga, pag nagbasa ka sa social media, but hindi na lang dito, sabi nga, mas marami pa namatay sa Ampatuan Massacre, kumpara bakit na lang hindi dito. Yung pag sinabi natin crimes against humanity, may figures ba na just to qualify para against crimes, para mapaliwanag natin na, in the simplest terms, para madali matandaan? Walang specific hindi. number. Walang numero na kailangan umabot ka sa ganitong Yeah. numero para sabihin mong crimes against humanity. So, ang sinasabi lang, dapat ito ay systematic at ang kaso kasi ay laban kay Presidente Duterte ay murder. So, dahil do sa mga EJ case, claimed na EJ case, at least allegation ng EJ case nung panahon ng drug war. Okay, at ano sa tingin niyo po ang magiging kihaynanatnan kaya po nito nitong kasong ito ni dating Pangulong Duterte? Kanina nasa balita na aalis na doon sa legal team niya itong si Attorney Harry Roque. Sa inyo pong pagkakaalam bilang isang expert dito sa international law din, pwede po ba yun? Aalis wala na sa legal team si Attorney Harry Roque. So, pwede na siyang i-compel na umuwi ng bansa. Pero sabi niya, he's trying to seek asylum. So, yung asylum, ano kasi yan merong tinatawag na konsepto na non-refoulement. Yung non-refoulement, under sa international law, hindi mo pwedeng basta ibalik ang isang tao sa bansa kung saan siya nanggaling kung merong posibilidad na ma-persecute siya doon sa bansang yon. So yun ang isang konsepto under international law. So yun ang hinihingi ni Attorney Harry Roque. Humihingi siya ng asylum, Oo. Yes. pero habang pending yung asylum Pwede. petition niya, hindi basta, nakita ko doon sa isang statement ni Harry Roque na sinabi niya yung non-refoulement. So yung non-refoulement concept, ito ay konsepto sa international na hindi mo pwedeng basta ibalik yung tao. Okay. Attorney, ganito, yun nga, yung move na yan na nawala na si Mijal Dea, nawala na si Roque sa at magiging, lumalabas ngayon, baka maging foreign na yung mag-compose. Tingin mo it would work to His sa advantage favor? ni former president? Ako sa totoo lang, oo. Kasi dapat ang kuhanin mong mga abogado ay yung mga bihasa sa paglilitigate or pag-handle ng mga kaso sa ICC. Okay. Kasi yung mga abogado natin dito sa Pilipinas, oo nga, magaling. Pero kung hindi ka bihasa or wala ka masyadong karanasan sa pag-handle ng mga kaso sa ICC, baka mas mahirapan. Kasi ibang Pero klase pwede yun, silang no? tumulong. Oo naman. They can be like, parang, anong tawag doon? Collaborating, Assistant or oo. something to counsel, yung ganun. Collaborating. Collaborating Oo, pwede naman. lawyers. Kasi ibang klase Okay. yung pagtackle nila ng mga cases mo. Ang siguro magandang maunawaan dito, ang mabuti sa ICC ay hindi labas siya sa politika ng Pilipinas. Yes. 'Di ba? Oo. So didinggin lang niya yung kaso ayon sa merito, ayon sa ebidensyang inihain. Katulad, bigyan ko kayo ng sample, si John Pierre Bemba. Siya ay napawalan sala. Na-acquit, 'di ba, ng ICC. So hindi talaga siya ayon sa sa politika. Kung ano lang yung ebidensya talaga na present. Oo. Kaya sana yung mga emotions natin, Yes, hindi pwedeng drama dun. Oo, medyo hinahon muna tayo. Opo. Oo, at hindi naman dahil nadala sa ICC ang dating presidente, ibig sabihin yun, guilty siya, di ba? Ito nga ang proseso upang malaman ano ba. Opo. Okay, naku, Okay, maraming salamat po sa malinaw niyong paliwanag, Attorney Eve Gar Cruz Ferrer po. Salamat po sa pagpasyal po sa Maraming studio. salamat namin. din. Matanong, saan mabibili ang inyong libro, Understanding the Rules of War? Okay. Sa siya? Sa Rex Publishing. Okay. So, mabibili siya sa sa sure- mga Rex bookstores. Rex Bookstores. Okay. And siguro, I'm sure meron online din. Oo, merong online. At gusto ko lang sigurong na ginawa ko siyang simple ang paglatag. Hindi mo kailangan maging abogado para maintindihan mo yung rules of war. Okay. Thank you. Maraming salamat, ma'am. Attorney, Maraming salamat po. din. Thank you po.